Healing mask, naku, sinasabi ko sa'yo, yung healing mask na yan, talagang problema yan eh. Maraming iskandalo dyan eh. Ano yung masamang nanloloko talaga eh. So, sa akin, sumama ka. O di sumama naman ako sa Bulacan. Puli lang yata yun eh. And then, punong-puno na tao, di kami makarating sa simbahan dahil yung mga streets, puno. Naglakad na lang kami. Eh, nagmisa. Punong-puno. Tapos mga paligid-likit. Talagang shoulder to shoulder, belly to belly. Talagang dikit-dikit. Ang hirap huminga. Ang dami. Tapos yung yung maghihiling na, may dinalang mag-ina. Yung bata, sinilang na gulay. Yung bang parang tuwala, pag ginano mo, wala. Tapos di na pagsalita. Yeah. And then, yung pinatos sa kanya yung bata, 2-year-old yun eh. Tingnan na siya yun, nagsalita yung bata, tapos yan mo yung bilang pumitik yung mga kasukasuan. Tapos, tumayo yung bata. Hindi mo nakapaglakad eh. Tapos sabi, Mama, nagsalita yung bata. Ay, may yung mga tao doon sa loob ng simbahan eh, punong-puno, bigla nagtakbo palabas eh. Ikaw ay matalik na kaibigan ni Father Suarez, right? Yeah. Kasi, actually, nagkasama kami nung college. Nung kami nasa campus ministry. Member kami ng isang marine group na Association of the Children of Mary. And doon kami nagsimula ng journey. Doon sa grupo na yon, grupo kami makalalakihan na namin bisyo, ay magbasa ng mga religious books. Tapos paggabi, kung mayroong bar hopping, mayroong tinatawag na adoration chapel hopping. Nice. Pinipunta namin niya mag-worship, mag-adore. Gabi, after ng klase. Sa Adamson yun na. Iba-iba sa Adamson, sa Paco, sa Maynila. Nag-ikot kami kung sa may adoration chapel. Ito kami nalupunta. And we never thought na ganun yung mangyayari na maging healing priest siya. Ako, di ko na-expect na ako maging pare. Isa din. Pero one time when we were doing our mountaineering, nagma-mountaineering kami. Kami lang din. Wala kaming affiliated ng grupo. Na minsan tinanong sa baptist na, ano kaya maging future natin? Naku, modalahan yung future na yan. Bahala na si Lord. And then dumating yung time na pas kami naging pare na yung grupo na yun. And then, nice. Kami naging pare. Hindi namin expect yun. Hindi siya naging healing priest. Hindi namin mapanuhay. Ito, healing priest, masama yan ha. Baka yan, gawa mo lang yan. My goodness. Malaking kasalanan sa Diyos yan. Naku. Ayan. Ingat ka. My goodness. Gift niya talaga. So, skeptic ka na una? Kung may mga skeptic siya, isa ako sa number 1 na skeptic niya. Pero siyempre, kaibigan ako. Sabi ko sa kanya, ingat ka kasi alam mo, masamang mangloko ng tao. Oh my goodness. Baka magaling sa demonyo yung lip mong yan. Diba? Pero mayroong sa occasion na talagang, totoo nga yung authentic yung kanyang gift. In-advise ko na siya, ingat ka kasi baka maraming sumakay sa popularity. Right. Baka mapahamak ka. No? Nangyari nga. Parang gagamit sa'yo. Nangyari. Nangyari nga yun, di ba? Siyempre, yun ang pinili niya. Meron namang special grace yung binibigyan ng Diyos sa kanya para mapagtagumpayan niya, ma-overcome yung mga sigalot ng kanyang ministry. No? Pero siyempre, gano'n talaga. Maga sa kinuha ni Lord no? Yeah. Bata, ano pa yan? Ano ba nangyari? 52? 53 years old? Yeah, parang habang 52. Yeah. Badminton? Nakakamiss din yun Nakakamiss din siya Ang maganda sa kanya, hindi niya nalilimutan yung aming friendship. Sabi siya magpunta, maganda kasi hindi kami matagal na nagkikita. No? Pag kami nakita, parang bang kanina lang. Nag-usap. No? Kasi kagaya nung ma-release yung narang araw na paano ma-identify ang tunay na kaibigan. Especially in moments of crisis and difficulty. Yes, sa Cyrac. May Cyrac, diba? So, makita ang tunay na kaibigan. Ibang kayo nag-uusap pag alam mo sa mga hanapin. Okay? Ano yung pag-usap ng ibang bagay, kundi yung relationship ninyo at sa relationship sa Diyos. Yan ang klase. Ikaw, nakaranas ka na ng healing niya? Hindi ko pinapas yung healing kasi. Pero nag-anawis ko kasi may sakit halimbawa. Pag tinapik ang ganyan,
Kasi mabigat din kamay, gumaganyan, maloko din kasi mabiro kasi yan eh. Ganun rin gumagaling eh. Isang kasama nga rin namin eh, ibang binibiro-biro na parang pinipitik-pitik na rin niya. Parang may kurenteng dumada doon sa may parte ng katawan na may sakit. Ganyan. So gano'n, isang video sa kanya yung nung tumawag siya, sabi sa akin, "Nasaan ka ba?" Sa kumbento, syempre. Dito? Oo. Di sabi parang niya naman yun. Okay. Nung healing mask, naku, sinasabi ko sa yung healing mask na yan, talagang problema yan eh. Maraming skandalo dyan eh. Ang masamang nanloloko talaga eh. So sa akin, sumama ka. O di sumama naman ako sa Bulacan. Puli lang yata yun eh. And then, punong-puno na tao, di kami makarating sa simbahan dahil yung mga streets, puno. Naglakad na lang kami. Yung nagmisa, punong-puno, tapos mga paligid-likit, talagang shoulder to shoulder, belly to belly, talagang dikit-dikit, ang hirap huminga, ang dami. Tapos yung yung maghihiling na, may dinalang mag-ina. Yung bata, isinilang na gulay. Yung bang parang tuwala, pag ginano mo, wala. Tapos di na pagsalita. Yeah. And then, yung pinatos sa kanya yung bata, 2-year-old yun eh. Tingnan na siya yun. Nagsalita yung bata, tapos yan mo yung bilang pumitik yung mga kasukasuan. Tapos, tumayo yung bata. Hindi mo nakapaglakad eh. Tapos sabi, Mama, nagsalita yung bata. Ay, may yung mga tao doon sa loob ng simbahan eh. Punong-puno, bigla nagtakbo palabas eh. Tapos kami na lang naiwan eh. Nagtambo na takot niya. Iba nga pa, nag-aris na kasi hindi nila makaya na witness nila eh. Kaya nung pag-uwi namin, sabi sa akin, nasasakit kami. Tahimik kami. Kasi tahimik lang ako. Sabi niya, lumingiti siya, sabi, Jo, naniniwala ka na? Oo nga, ano ba naman yung nakita ko doon? Ikaw talaga naman, ingat ka sa ganyan klaseng gift na yan. My goodness. Nakakatakot naman yan. Okay, anyway, total, gift mo yan, tinanggap mo, naku, talagang pasalin mo yan. Ingat ka lang, mag-ingat ka lang. Pag just in case na may mga problema ka, talagang medyo sukol ka na, suffocated ka, alam mo sa mga takalpuin. Ganun lang, doon ka mag-alalin yan eh. Yun lang, pause, pa lang siya. May problema siya, Jo, usap tayo. Okay, sige. Ikaw yung tinawag niya sa movie, Jonathan, di ba? Yun yata, oo. Nasa Italy ako, tinawagan ako ng isang friend na, ikaw yata binanggit doon sa film ni Father. Talaga? Binigyan ako ng link. Oo nga, no? Okay. Pero yung mga accuse sa kanya na parang abuse daw, ikaw personally, anong take mo ng padre? Yun, talagang critical and talagang matindi yan eh, no? Pero maganda niya, sabila ng lahat, na-vindicate siya, di ba? Yeah, yung nilabas mong Vatican. Na-vindicate. Mas remote yung babagay na yan. Makis ka. Ang maganda sa kanya, hinaya niya. Lagi masunuri siya sana na simbahan. Nag-obedient. Naramdaman ko yung niya, struggle niya. Kasi pari siya, hindi siya mapag-celebrate ng sarili niyang misa. Nag-celebrate lang siya. So pinagbawalan siya? Kung celebrate lang siya, pero okay lang sa kanya. Hindi naman yung mapigil ng mga taong magpahil. Siyempre, ang gagawin ko? Gusto nyo sa inyo na lang to. Sabi nga sa akin eh. Naku, kung nalalaman lang nila, kanila na lang. Pero yun eh, hindi naman niya mapigil ng mga taong magsilapitan para magpahil sa kanya. After the mass. Hindi na panihitabuhin. At least charity naman yun. Kasi, bahala na si Lord. Diba? May mga himala na nangyayari patuloy. Ang maganda sa kanya, open siya. Hindi siya nagtatanim ng galit. O kaya, malaya siya, very free. Parang malapit na death anniversary niya, no? Kailan ba? Tapos na. February 4. February 7 birthday na. Bali, 5 years na. Kasi since nung 2020, no? 2020. 5 years na. Hindi na sa last time. There's no last. Dito sa Angas. Hindi na ako doon sa tomb. Iba na kasi mayroon ganun kaibigan. Siyempre, nawala na. Patuloy pa rin, siyempre. Naman ang journey natin. Yung story niya na parang narinig na basa ko yung kay St. Francis na encounter nung patay na siya. Alam mo ba yun? Naku, yung question na yan, ang niniwasan ko eh.
Kasi yung picture na yun, ako ulit tinanong just to Oo nga. confirm. Oo. Parang, Sa'yo ba galing yun? ha? Sa'yo ba galing yun? Hindi, pinakita na sa akin. Pero yun ang sulat niya mismo. Mm. Estampita yun no, sa nakasingit sa kanyang prayer book Mm. sa Divine Office. Mm. Yung sulat niya mismo yun. Sabi ko, writing nga ito. Mm. So, pagkatapos yata nun ayun na, na-broadcast na, na-okay ka nakutak. Kala ko na magtago. So, just to confirm na naman yung kanyang handwriting na talaga siya nagsulat doon sa likod ng stampita. Yeah. Para to attest ganyan. Yun yung Then, ano na kay Chay niya? Oo, yung nasa, Sa morgue? nasa morgue siya. Tapos mayroon nag-bless sa kanya. Oo, na pare. Parang St. Francis, parang gano'n. Yeah. Kasi parang yun yata yung Kakamatay niya lang nun eh. Oo. Yun yung pangitain o parang somewhat prophetic nung siya nasa seminary pa. Dahil? Sinulat niya yun na parang parang vision niya. Sinulat niya yun. Oo. Tapos nangyari namatay siya. Parang gano'n. Diba? Ikaw naniniwala na yan? Ikaw, anong take mo dyan? Nangyari gano'n. Hindi ba na si Lord? Kung nangyari. Kasi ako naman, sa akin naman, inauthenticate naman na talaga handwriting niya yun. Yung vision na yun, sinulat niya sa likod ng stampita at parang na-connect nila nung nasa morgue na si Father Suarez tapos merong mama na hindi nila kilala tapos nawala na lang. Yeah, parang gano'n. Labang nag-bless sa kanya para bang ino-connect nila na si St. Francis yun. Kasi si Father Suarez, pusong Franciscano, sabi sa akin noon, ikaw Franciscano na, ako wala na ako niya, pero ang puso ko ay pusong Franciscano. Galing siyang Franciscan? Oo. Naging 2 years siya na postulan sa mga conventuals, Franciscan, sa baro namin. Oh. Dito, sa kumbentong ito. Ito, miss, dito siya galing? 2 years. Nice. Pero wala pa siyang healing nung nandito siya? Wala pa yan. Alam ko, nagsimula yun sa Canada eh. Yung may nabuhay siyang patay. Oo. Later na yun. Yung lumabas na yung mga ganun. Ngayon siya pumutok eh. Doon na. Pero kilala mo yun yung nabuhay niya nun? Ay, hindi. Nakwento lang niya. Ikaw naniwala ka na nung... Ay, kung makanyaniwala, nagkanto sila dun eh. Sir, asa nga naman ako, open naman ako. Kung nangyari, hindi okay. Hindi, ang tanong, nasan yung nabuhay? Oo nga. Sila sa rooms. Ano pangalan doon? Na-record ba? Hindi ko alam. Hindi ko na follow up yun. Hindi ko na chinek. Yun ang pagkakasa. Saan mo nabalitaan yun? Sa media o siya sa kanya mismo? Ito rin yun eh. Tsaka wala ng mga nakasunod sa kanya. Nabalita ko na lang. Kaya, yun nangyari, nagka-problema na siya nun. Kaya may yung ganun gila. Anyway, kung yung binigay sa'yo, talaga namang extraordinary. Di ba? Kaya sa kasaysayan ng pananampalataya ng simbahan, di ba? For example, yung mga ganyan mga saints, extraordinary. Yeah. Halimbawa yung sa amin, si Saint Joseph Cupertino. Then lumilipad. Na nandi-levitate. Meron siyang 117 levitations. Recorded. Hindi pa kasama mga unrecorded. Ang hirap na pag siya nasa ecstasy, kunyari, kinontemplate niya yung the cross, si Mama Mary, lalong higit yung pag-disrupt ng Eucharist, na levitate, nagkakagulo man tao. Parang inano siya ng Pope nun, di ba? Pag tinago siya. Parang legal yung terms natin eh. Parang in-house arrest siya. Nilagay siya sa Assisi. Kasi parang di siya pagkaguluhan. Pero totoo talaga, lumilipad talaga siya. May recorded nga. Recorded na levitation niya, 117. Pero wala na ako picture, wala pa namang wala pa nung time na yun. Wala pa social media nung araw eh. Kasi yung mga, yung parang ganyan yung ginagawa, wala pang wala pa doon. Wala pa. Unlike sa Fatima, kahit pa paano meron. Oo, 20th century na yun eh. Pero niya wala pa. Wala pa yun. Wala pa yung mga plus-plus, wala pa yun. Yeah. Yun yung mga sulat lang. Sulat sa mga annals sa buhay ng mga saints, mga banal. Grabe, no? Kasi ma-canonize yung mga yan eh. May mga documents yan. Doon binasi yun. Kaya nung yung dinalaw ko yung kwarto niya sa Assisi, sa Sacro Convento, yung sa Basilica. May kwarto kasi doon sila pinamimisa na lang siya eh. Doon siya kinulong. Doon actually kinulong. Parang doon lang siya para huwag magkagulo yung mga tao kasi nga nahihirapan yung mga ibang mga pare, yung mga bispo kasi parang ko-contain kasi nga
pag siya'y nasa ecstasy, talagang naka-levitate siya eh. O, di ba? O may piyesta, di ba? Tapos, nag-contemplate siya, nandun na. Yan ba yung obedient siya yun? Ay, hindi pa yun. Si naman yan, yung Martyr of Obedience, si Blessed Bonaventure of Potenza. Yung lumutang? O may mga weirdo ka kasi yung mga beyond natural order. Kasi nga, pinapakita doon yung kapangyarihan Diyos beyond, di ba? Parang ganun. Ano ba yung kwento na yung padre? Kasi yung obedience na kasi. Maganda yung kanyang line. Sabi niya, maging masunurin ka, parang gano'n, no? Parang maging masunurin ka at ang Diyos ay maging masunurin sa iyo. No? Obedience. Tapos, tapat mo yung paging obedient mo, dahil ang Diyos mismo ay obedient din. Ang may akda ng pagsunod. Yeah. So, yung kwento na yung sabi yung superior niya na... may kwento kasi summertime yata yun. Tapos, may kwento sa amin ng mga elder friars namin yan eh. May isang occasion yata na meron na sa mga manifestation na nakakaiba. Kaya tumalon yata sa may cloister. Sabi sa kanya, Bona, talon ako, sabi mo ako andali. Ano yun, nagsuspended on air. Nakinig ko ang friars kung tama nga aking kwento. Suspended on air, tapos magkas ko ng permission sa guardian. Okay, kaya tapos tako siya sa guardian. Father Guardian. Na naman problema mo, Bona. Bonaventura. Ask mo permission. Ano bang permission? Ano naman permission niya? Saluhin ko si Fra Alderito. Bakit nasamba? Ayun, nakalutang sa air. Wala nakalutang sa air. Ano ginagawa niya doon? Isa tumano, saluhin ko, sandali muna. Magkas muna ako ng permission. Pag sige, takbo sila doon. Tapos, sige, permission granted. Takbo ko, nandabuhan ba yun? Nandun, nakalutang. Diba? Beyond extraordinary talaga eh. Yeah.